Good morning mga kamanok. Sumapit na po tayo sa pang 9 days. Nine days na. So bukas kaka-handling na natin. Sisilipin na natin kung may similya. So yun ang pinag-aaralan ko ngayon. Sana hindi tayo magkamali kasi tatanggalin natin yung walang similya eh. The next day. Hello mga kamanok, welcome back sa ating channel. Ngayong gabi na po kasi ang topic po natin ngayon ay magkakanding tayo ng ating itlog na ini-incubator pang 10 days ngayon. Titingnan natin kung ilan yung may sibilya at nag-research tayo kung paano magkanding. So susubukan ko kung kaya. Madali lang naman. So ito yung mga natin. Ito yung mga kakanding natin. 33 eggs, yung mga hindi nilimliman ng inay natin. Nagsimula to, bumili tayo ng incubator. Then tayo na nag-self-incubate ng mga natin, mga itlog. Kasi unang-una na mga kamanok gusto ko rin mapag-aralan ng pag-incubator. Kasi hindi natin masasabi, baka balang araw maisipan din nating gawing business itong pag-incubator. Ngayon pa lang pinapractice na rin natin sa pamamagitan ng mga itlog ng manok na rin natin. Bukod sa hindi nga sila nalimliman gawin na rin nating practicean. So yun, sisimulan na natin mga kamanok. Medyo nagpagabi tayo kasi kailangan gabi para madilim at clear nating makita kung may similya nga ba yung eksperimento natin. Okay, let's go. Diyan muna natin sila ilalagay sa basket. Alam nito mga kamanok kasi bubuksan natin yung incubator. So sisimulan na natin. Papatay muna natin yung ilaw. Ito. Bago yun, buksan muna natin. Ayan. Okay. So simulan na natin. Itong isang to, yung may air sac siya. Nalo yan ang hangin, may itim pero walang ugat, so walang similya.
tomorrow. Magandang umaga mga kamanok. So inulit ko yung kanyang umaga, pang 11 days nila. So kung makikita ninyo, yok lang, hindi sila nabuo. Ayan po, yok lang, malinaw na walang ugat. Bali sa case na to, kailangan ko ng advice ng mga expert to. Okay, pang ko na po to, pang 11 days na nakasalang po sila. So ayan, kitang kita naman po, kwan lang, egg yolk lang, wala pong ugat. So parang nakakalat pa nga. Sinilip ko na po siya kagabi, and then kung hindi ko pa nga masyadong masabi kung may similya o wala, kagaya po niyan, parang basag lang yung loob, hindi naman ugat yun basag ang loob. Wala po kasing ugat mga kamanok. Actually, base po kasi sa research ko, napanood ko, makikita naman pagka may ugat, yung may ugat. So ito wala. Baka bugok lang. Yan, malinaw na malinaw, yun yung egg yolk nya. So hindi yung buo. Yan, gaya niyan, wala. Yung po mga kamanok, 33 pieces. Ito po lahat, tingin ko walang similya. So tatanggalin ko na po. Then itong mga natira, na tingin ko meron. Then hindi pa nga ako sigurado, baka nga bugok to. So yung mga kamanok, 33 pieces, wala po. Iisa lang ang may similya. Bigo tayo. Okay lang yan. Ganun talaga mga kamanok, kasi first time ko lang naman talagang mag-incubator. Sinubukan ko lang, and then sa susunod pag-aaralan kong mabuti kung paano ba sistema ng pag-incubator, para sa susunod hindi na maulit to. Alam nyo, sayang talaga, nangihinayang ako. Kaya lang, ganun talaga wala tayong magagawa dun. Pang 11 days mga kamanok, nakita nyo naman po, walang mga nabuo, puro mga yolk. So ibig sabihin, hindi po sila fertile. Hindi ko naman pwedeng isisi sa incubator, kasi baka mula umpisa mali yung pag-fertilize ko sa kanila. And then yun, bigo tayo. 11 days mga kamanok, pero wala nakita nyo naman po yung natin. Inulit ko po ngayong umaga na inilawan ulit sila, sinilip. So yun po, puro yolk lang nakita natin. Ibig sabihin wala po siyang similya. Better luck next time na lang tayo. Sunod na breeding na lang, subukan ulit natin. Well, siguro magagamit ko ulit yung incubator natin sa mga hindi maglilimlim na inahin. Medyo malungkot ako mga kamanok, pero ganun talaga ang buhay. Hindi naman sa lahat ng oras tayo, swerte tayo, o
o hindi sa lahat ng oras tagumpay yung mga ginagawa natin. Ang mahalaga lang doon mga kamanok matuto tayong tumanggap ng pagkabigo. So yun po, sinubukan kong biyakin yung isa at ayan po ang lumabas. So sa mga expert po dyan, yung mga nakakaalam, kailangan ko ng advice nyo kung bakit po ganito ang kinalabasan ng itlog. Okay po, kung ano po yung naging pagkukulang ko at bakit siya. So actually kung wala na parang naluto lang yung loob o baka naman na-frozen nung kinuha natin fertilize. Susubukan ko po ulit magbiyak ng isa mga kamanok. Bibiyak ulit tayo ng isa. So same, hindi po siya nagkakuan, walang similya. Ayan, itlog na itlog. Pang 11 days wala po, walang nabuo. Okay, so way back mula umpisa, mula unang araw, siguro unang araw pa lang mali na ang proseso ng kwan natin sa pagpe-fertilize. Siguro mali tayo, then baka nakasama din yung hinahalo natin sila, kasi kung mapapansin nyo mga kamanok, bumababa pumupunta rito sa gawing kanan ko, sa kaya gawing kanan ng incubator natin. So lesson learned, sa susunod siguro kung susubukan pa natin, pag-aaralan natin mabuti kung paano ba ang tamang proseso ng pag-i-incubator. Meron naman pong mangilan-ilan, siguro mga nasa 7 yun. 7 yun natira, pero hindi pa ako siguradong may hindi pa ako sigurado doon kasi mukhang madilim lang. Hindi ko naman nakikita ng ugat. Pero meron talagang isa na sigurado ako at may ugat na. So yun mga kamanok, siguro first time lang in the history of chicken breeding na nangyari to. At ako pa lang siguro nakagawa ng ganitong history sa mga kamanok natin na nagbablog ng kanila, ng mga ini-incubator na manok, ini-incubator na itlog. Siguro ako pa lang wala akong magagawa dyan kasi ginawa ko rin naman yung tingin kong alam ko na nag-research din naman ako. So iba yung actual sa pinapanood mo. Kaya nauwi sa kabiguan. Pero ganun talaga mga kamanok, kasi pag hindi mo susubukan, hindi mo malalamang mali yung ginagawa mo. At kung walang kabiguan, walang tagumpay. Ganun lang mga kamanok. Basta maging positibo pa rin po tayo kahit ano pong nangyayari sa buhay natin. Kasi kung susuko tayo mga kamanok, parang isinuko mo na rin yung pangarap mo. Ganun lang naman po yung mga kamanok. Tuloy-tuloy lang po. Ang pagbibreed naman po, hindi naman po isang araw lang o isang buwan, isang linggo nangyayari. Malay po natin sa susunod mas maganda pa po ang kalabasan. Hindi, nandiyan pa naman po yung mga materialis natin, magagamit pa po natin sila sa susunod. Siguro next breeding season na ulit tayo magpapalabas ng next breeding season na lang uli natin sila gagamitin. And then kung yung po mga nandito yung mga nandito po na napalabas natin ngayong breeding season na to,
magpo-focus na lang po muna tayo dito. So yun po mga kamanok, maraming salamat po sa pagsubaybay. Hanggang sa susunod po na mga videos natin na atin po i-upload dito sa ating channel. Marami pa po, magsasama-sama pa po tayo na matagal. Sana po subaybayan po ninyo lagi at i-share po ninyo ang ating channel. And then kung napadaan naman po sa wall ninyo, please like and share din po and subscribe po sa ating channel, and then press the notification bell para po sa marami pang mga videos na ating i-upload sa ating channel. Maraming salamat po, at sa mga hindi pa po nakakilala ng ating channel, ito po ang Pilipinas Mga Ginoong Sabungero o PMS Backyard Dinner. Muli ang inyong lingkod, Lloyd Gonzales. Maraming salamat po. Magandang araw.